Ang mga pampublikong sasakyan naman ang tinututukan ng Senado sa ikalawang pagdinig nito kaugnay sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga nakikitang paraan ng Department of Transportation para mapabagaan ang trapiko sa EDSA ay ang pagtatayo ng 3 provincial bus terminals sa mga endpoints ng NLEX at SLEX. Si Joy Gumatay sa detalye. Mga samahan ng pampublikong sasakyan ang pangunahing tinutukan ni Senadora Grace Poe, ang chair ng Senate Committee on Public Services, sa ikalawang pagdinig tungkol sa emergency powers bilang solusyon sa malalang problema ng trapiko sa ating bansa. Kung dati mga opisyales lamang ng gobyerno ang ating inimbitahan at ibang operators, ngayon naman po, nandito rin po ang mga mismong mga commuters at mga nagpapatakbo rin ng ating mga public utility vehicles. Yung mga tinatawag din nilang mga oppressed dahil dito sa ating sitwasyon. Ayon sa datos ng MMDA, 8,640 na provincial buses ang naglalabas-masok sa Metro Manila at nasa 3,500 naman ang gumagamit ng EDSA araw-araw. Dahil kaunti at makikitid ang ating mga daan at dahil marami na masyado tayong mga sasakyan, hindi nakakagulat na talagang malala ang trapiko sa Metro Manila. Upang mapagaan ang trapiko, plano ng MMDA na magtayo ng 3 major provincial bus terminal sa mga endpoints ng Maynila upang tuluyan ang mapagbawalan ang mga provincial buses sa kahabaan ng EDSA. Maaring matapos ang South and Southwest Provincial Bus Terminal sa 2018 habang medyo mahuhuli naman raw ang itatayo sa Norte dahil sa ngayon ay under feasibility study pa ito. Nilinaw ng ahensya na maisasagawa ang planong ito base sa kanilang time frame nang hindi kinakailangan ng emergency powers mula sa ating Pangulo. Ikinatuwa ni Senador Franklin Drilon ng plano dahil nakikita niyang magiging malaking kagaangan ang maidudulot nito sa kasalukuyang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Tinanong naman ni Senadora Leila De Lima kung papaano makakarating sa mga itatayong provincial bus terminals ang mga pasaherong sa loob ng Maynila manggagaling pauwi sa kanilang probinsya o mula probinsya papasok naman ng lungsod. Sagot ng MMDA, tinitingnan nila ang posibilidad na dagdagan ng mga small public utility vehicles tulad ng taxi sa EDSA, gayon rin ang pagpapaigting ng kapasidad sa ating mga tren upang maserbisyuhan ang mga pasaherong maapektuhan ng aksyong ito. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.